Good day mga kaasenso! Oras na para kumita ng pera at umasenso sa paghahanap buhay. Ako po si Karen Davila, ang kaagapay nyo sa pag-asenso. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Asenso Pilipino. Nagsimula sa isang sulok ng kanilang terrace gamit lamang ang isang depadyak na makina. Aba ngayon, isa na siya sa mga kinikilalang local brand pagdating sa school at sports bags. Tulad na lang ng hawak ko ngayon, hindi po ito imported local na local ito. Proudly Filipino. Siya po ang magpapatunay na kapag ikaw ay may pangarap, determinasyon at aksyon, sigurado ang pag-asenso mo sa buhay. Kasama natin ngayon ang isang Pinoy entrepreneur na nagpakita na kaya niyang makipagsabayan sa mga imported na branded bags. Abot kaya ang presyo niya, di kalidad pa ito. Kasama natin ang owner ng Jenkins Sports Gear, Jason Patno. Jason, talagang ikaw ang Asenso Pilipino. Ikaw yon. Thank you po, ma'am. Ang tanong ko ito, kilala na ang mga bags mo ngayon. Gaano katagal na ba itong Jenkins Sports Gear? Sa ngayon, ma'am, 13 years na po kami. 13 years? Yes, ma'am. Naitatag ko to. April 20, 2012. Oo. At makatanungin ng ilan, baka naman binibili lang to ni Jenkins sa abroad, pumupunta siya ng Vietnam. All Filipino made ba ito? Yes, ma'am. Ako rin po nagdi-design ng mga yan. Ikaw nag-design. Yes po. Ipakita natin. Tulad ng bag na ito, I love the color, gustong gusto ko. Anong tawag mo sa bag na to? Ito, ma'am, ay tote bag. Ang pangalan na sa akin is Charlotte. 3-way bag po siya. Okay. Pwede po siyang handbag. Okay. Pwede po siyang backpack. Ay, in fairness. Yes, pwede po Ay, siyang backpack. ang galing. Pwede. Yes po. Gusto ko to gusto ko to. Yes. After, ma'am, pag ayaw mo naman backpack, pwede mo po siyang tanggalin si sling, ma'am. Okay. Ito. Tapos yung isang sling niya, ma'am, na extra, itatago mo sa isang packet. And then, ilalagay mo to dito sa side, ma'am. Pwede mo na siyang magiging sling bag siya ngayon. I-adjust mo lang At siya. ikaw nag-design nito, naisip po, mo ma'am. to. Yes po, ma'am. 3-way bag po The siya. 3-way bag. Yeah. Magkano mo binibenta ang 3-way bag na to? Ito, ma'am, na nagkakahalagang 700 pesos lang po ito. Oo. 700 pesos. Yes, Saan mo ma'am. ito ibinebenta? Meron po akong physical store sa Oo. New Sonse, Dinalupihan, Bataan. At meron po kaming FB page, Shopee, and TikTok. Ang galing mo naman. So, like for example, etong mga bags na to na design mo, lahat ng ito ba Filipino made? Yes, ma'am. Walang isang bahagi na nanggaling sa Vietnam o iba. Yes, ma'am. 100% Filipino made. Filipino made. Yes po. Pero paano ka natuto? Ayun. Designer ka na, nananahi ka. Yes. Anak ka ng magsasaka, gusto ng tatay mo nun, magsaka ka. Yes, ma'am. Tama po yan. Kasi ma'am, magsasaka po kami. Naranasan ko po yung magtinda ng mga nilupak, kakanin. Nagdipadyak din po ako, yung pedicab, ma'am, sa Dinalupihan. Sa hirap ng buhay, ma'am, hinanap po yung way ko. Hanggang sa naglayas ako, napunta ako ng Mariveles, na-hired ako as helper. Ngayon, kung ano yung pinakamahirap na trabaho, operation, yun yung gusto ko matutunan. Kasi ayoko ng helper lang, mahirap. And then, tuwing break time, nakiusap ako doon sa katabi ko, ma'am, pwede ba akong umupo as mag-apak, control? Pumayag naman sila. Hanggang sa natuto na po ako, nag-apply na ako, hanggang sa nakuha na ako na sa piece rate, first rate pa po ng per piraso, hanggang sa kinuha ko nung kaibigan ko sa bag. Doon na ako natuto sa bag. Pero bago mo to nagawa, 11 kayong magkakapatid. Yes po. Ang tatay mo, pinipilit niya noon na magsaka kayo. Opo. Ikwento mo ang hirap na nakita mo sa tatay mo nung nagsasaka siya. Si tatay ko po kasi, ma'am, parang military discipline. Yung mga noong unang panahon, ganun. Pasweet lang po ng tatay ko, kailangan nakasunod na po kami. Tapos, sa dami po namin magkakapatid, mahirap po yung pera, maghihingi ka ng baon.
pahirapan pa po. Kaya doon po ako napilitan na umisip ng paraan kung paano kumita at mabigyan ko rin ng mga baon yung kapatid ko. Pero hindi ba nagalit tatay mo kasi pinipilit ka niya na magsaka tapos ayaw mo? Nagalit po siya kasi nga, di ba, naglayas po ako, pumunta ako ng Maribeles, hindi niya ako kinakausap. Ng ilang taon? Ano po yun, ma'am, mga 2 years bago ako nakauwi sa amin. Nagbibless po ako, kinukuha yung kamay niya, ayaw niyang iabot. Hanggang, siyempre po, bilang anak, kada uwi ako, ganun ginagawa ko. Pangatlong balik ko, inabot niya na yung kamay niya, nag-bless na ako. Hanggang sa, na kami, naging okay na kami at nalaman niya na nanahina ako ng bag, naging proud niya siya sa akin. Natuwa na po siya. Hanggang sa huli, ma'am, sinamahan niya pa ako nagmamarket nung mga gawa ko. Din sa mga kumari niya, sa Olonga po, may tindahan po ng mga damit, saka mga bag. Tinutulungan niya na ako mag-market. Pero bakit pananahi ang nagustuhan mo? So, namasukan ka sa Mariveles, helper ka, pero natuto ka na manahi kapag may break time. Opo. Tinuturuan ka nila. Ba't ka na-attract sa pananahi? Kasi iniisip ng ilan, ay, trabahong babae yan, Yes di ba? po. Hindi mo iisipin na bilang lalaki, pananahi ang gusto. Yes po. Yun ma'am. Kasi ma'am, eto pa, sinabi pa ng tatay ko sa akin, alam mo, sabi niya, tailoring din ako. Maano ang ano dyan, sabi niya, mahirap yung dating ng pera. Kaya ako nagsaka. Ngayon, nung nasa Maribeles na po ako, naisip ko yon. Pero sabi ko, hindi. Parang nakikita ko na dito ako aasenso. Sabi ko, Lord, ikaw ang magbigay sa akin ng sign para manahi ako na may apply ko to. Anong sign binigay ni Lord? Pinadala po ako ni Lord ng company namin sa Dong In Bina sa Vietnam. Nagbukas ng company. Ngayon, nagturo po ako doon ng mga Vietnamese dahil bagong open yung company. Parang naano ko sa sarili ko ba, hindi ako gagastusan ng company na to na wala akong knowledge, wala akong ano. Pero ano yung tinatahi ng kumpanya ninyo? Hindi po. ba? Bag Bag din. din po. Pero sports bag? Yes po, sport bag, mountain climbing, mga bag na pang mountain. Hanggang umuwi na ako, nayari na yung tourist lang po kasi kami umuwi na ako. At naisipan ko mamili ng isang makina. Hanggang pong nananahi ako, yung mga katrabaho ko, ino-operan ko, bili na kayo ng bag sa akin, oh. Gaganda ng mga bag ko. Namili sila, lagay ng baunan, pamasok. Doon po ako na, kaya ko pala. Magkano ang puhunan mo noon nung bumili ka ng isang makina? Namili ako ng second hand na single needle po is 7,500. Yun po yung naipundar ko nung sa Vietnam. And then, namatay po yung tatay ko. Na sa Maribeles po kasi malayo kami sa highway. Sabi ko sa nanay ko, Nay, baka pwede, dito ako, samahan kita dahil wala ka nang kasama. Tapos kahit dito lang ako sa terrace, sa kanya. Pumayag naman yung mga kapatid ko. At siyempre, hirap po magsimula dahil walang puhunan. Nangutang ako sa isang lending ng halagang 15,000 pesos. Na 5,600? Opo, 5,600, 15,000 pesos. So yung 15,000 mo, magkano na yun nung binayaran mo nung huli? Malaki na po yung So tubo, ilan? ma'am. So let's say 15 ang utang, magkano yung total? Umabot po siguro siya, ma'am, ng nung umabot ng 30, 40, ganun yung tubo. Kasi minsan, More than double. doble. Oo. Opo, Kaya doble. sa SB Corp po kayo humiram. Wag po sa 5,600, di ba? Kasi kapit patalim, ma'am, Oo. para lang po may Tapos yung kuya ko, dahil isa lang yung makina ko, nakiusap din ako kasi yung single, pang manipis lang. Nananahin ako ng mga strap na ganito po kakapal, hindi na kaya. Ito. Yung single ko, opo. Yung kuya ko, nanghiram ako sa kanya, baka sakali ako makabili ng DY machine para sa makakapal. Napahiram naman niya ako, nakabili ako, kaya naging dalawa na yung makina ko. Hanggang sa sinasabit ko lang po yung mga bag ko sa alambre, nakasabit doon paggabi, tatago ko uli. Tapos namili ako ng tela, 1 yarda, kalating yarda, gaganto lang po kalaki yung rolyo. Sa bayit po ni Lord, dumami yung client ko. Hanggang sa word of mouth, dun kay Jekens, maganda yung mga bag niyan. Doon kayo bumili, matitibay, may warranty pa. Dumami. Hanggang nag-expand na po ako. Hanggang nabili ko na yung lupa dun sa tsahin ko, dun sa kabila. Hanggang yung bahay po namin, dati barong-barong lang sa Maribeles, napagawa ko na, nakabili ng sasakyan, napagtapos ko sa pag-aaral yung mga anak ko. Kaya malaking biyaya po. At nangyari ito na hindi pa factory. So nagsimula ka kasi, single needle, ikaw lang nananahi.
then yung kapatid mo, tinulungan ka. Mhm. Ilan na kayong nananahi nung nagsisimula ka ng magbenta at magbenta? Nagsimula po ako, ma'am, ako lang muna. Ako po yung mananahi, ako yung magti-trim, ako magpapak. May isang cutting lang ako, yung bayaw ko. Bakasyon po yun eh. Hanggang sa dumadami na po, hindi ko na kaya. Yung gigising po ako ng alas 6, mag-start ako ng hanggang alas 2 ng madaling araw. Ikaw lang. Ako lang po mag-isa. At ilang bags ang ginagawa mo nun? 20, yung pong mga 10 bag to 20 bags, kaya ko po siyang gawin mag-isa. Mag-isa. Gaano kasimple yun? Ganito. Yung mga ganito lang Ganito. po. Mga ganito. So mag-isa ka nun, gumagawa ka ng 20 bags a day. Yes po. Alam mo, ang sipag mo. Talagang yayaman ka. Oo. Masipag ka. O tapos? Kasi po ma'am, kaya naman po ang hugot ko ma'am is yung yung hindi man ako makapagtapos sa pag-aaral, hindi man ako nakapagtapos. Yung mga anak ko, hiniling ko kay Lord na mapagtapos ko man lang sila sa pag-aaral, na hindi ko katulad, hanggang high school lang po ako. Yung biyayang binigay sa akin ni Lord, higit pa po dun sa hinihiling ko. Kaya nagpapasalamat po ako sa biyaya ni Lord, saka sa mga tulad po ng programa ng DTI na na-assist nila tayo. Na doon po rin ako nakilala. Lumawak po yung mga produkto natin. Sumasali na kami sa mga trade fair. Tapos, tulad last year po, pangatlong ko na, ako po yung top seller ng buong Central Luzon, sa likha ng Central Luzon. Kaya, yun po, nagpapasalamat po ako. Alam nyo, hindi lang po pagpapautang ang ginagawa po ng SB Corp sa ilalim ng DTI. Ang DTI rin po ay nagme-mentor. Yan ang kwento po ni Jason, kaya lumago po ang kanyang negosyo. Sa mga hindi po nakakaalam, merong Kapatid Mentor Me Program o KMME ang DTI. Isa po ito sa kanilang mga programa para sa MSMEs o Micro, Small and Medium Enterprises. Kasi po, pwede kang magsimula ng negosyo, pero paano mo ito palalaguin? Paano mo pagagalingin ang sarili mo bilang isang negosyante? Paano nga ba kayo matutulungan ng Kapatid Mentor Me Program? Kasama natin ngayon si Senior Trade Industry Development Specialist for the Department of Trade and Industries, Bureau of Small and Medium Enterprise Development, Miss Rizelle Carbinilla. Rizelle, ano ang Kapatid Mentor Me Program? So, pinakamaiksing definition po ito ay isang 10-module mentorship program for micro and small enterprises developed by DTI in partnership with GoNegosyo. Pero paano po ninyo na-discover si Jason? Kasi 2015, na-discover kayo ng DTI Kapatid Mentor Me. Nakita nyo na pwedeng may potential ang bags niya. Nung tinulungan nyo siya, gaano kalaki pa lang ang negosyo niya nun? Pag kami, ma'am, ay nagsiscreen sa regions, ang inuuna pinaprioritize po talaga nila is yung mga naka-avail na ng previous DTI programs. So in all likelihood, si Sir po naka-avail na siya prior to KMME na isa sa mga programa ng DTI. Ano ang naitulong ng Kapatid Mentor Me Program sa negosyo mo? Anong ginawa ng DTI? Malaking tulong po sa amin, tulad po sa kaalaman kung paano ang pagpapatakbo ng negosyo, paano mag-market, tapos yung HR, natutunan ko po yan. Tapos po yung, siyempre yung pag-labeling, kung tulad po ng mga label namin, mga ganyan. Oo, pati ito, DTI ito. Yes po. DTI nagturo nito. Yes po. Tapos po, naka-IPO na rin po si J-Kens, na dahil po sa DTI, nalaman po natin yung hindi na naka-intellectual property yung natin, yung logo natin. Oo. Alam mo, let's be specific. Sabi mo may 10 Module, modules, correct. alright? Ano ang tinuturo nyo sa Kapatid Mentor Me Program? So 10 modules siya, ma'am. 10 weeks na dinedeliver. Yung listahan nun, BMC, Operations Management, Digitalization, Globalization, paano mo siya i-market outside. Tapos financing, accounting for micro and small enterprises. And then enterprise mindsetting, marketing mindsetting. Yun po yung mga modules na binibigyan under KMME. So yung mga modules na yun, usually binabayaran siya, di ba? Parang
for entrepreneurship school. Pero with DTI, binibigay siya for free. Libre. Libre for Oo. 48 selected mentees in all regions. At pwede bang ang negosyante ang lumapit sa inyo at mag-request, please mentor me? Or kayo po ang namimili ng ime-mentor? It could be, ma'am. Depende po siya sa region kung paano po ang magiging system niya. Kasi kami, sa bureau, we give them the liberty kung paano sila magse-select ng mentees. Again, pina-prioritize po nila usually kung sino na yung mga naka-avail ng other DTI programs. Kasi for you to join, kailangan may pipirmahan ka ng commitment, pledge of commitment, na tatapusin mo po yung 10 weeks. Kasi medyo matagal siya for business owners especially, no? So, depende kay region, ma'am, kung paano niya isa-select yung mentees niya. Pero 48 yung ipipiliin niya per batch. So kung may spillover po yun, kung may susobra po doon, isa-scan nila, isa-select nila, may panel, included po si regional director sa pipili. So kumbaga DTI ang namimili. Hindi pa pwedeng ang maliit na negosyante sabihin niya, gusto ko na magpa-mentor. Meron po kaming negosyo centers. So kung kailangan nila ng one-on-one mentorship, like ano magandang simulang business, paano ko i-register ito, pwede naman po sila magpunta doon. Pero with KMME, since 48 lang po yung per batch, no, kailangan pa rin po nilang i-screen ng province or ng At region. 48 per batch, a year ito? A year po. Oo. Pero for this year, 2 batches po ang KMME namin. Oo. So paano ka natulungan? Yung maman lumago ba lalo ang negosyo mo nung na-mentor ka? Ano ang expansion? Yes po, tulad po sa production, ma'am. Lumawak po yung ng production ko. Tapos yung kung paano ko yung ma-market. Dati kasi, ma'am, yung mga lumang style natin, sa physical store ka lang. Ngayon, kailangan mo lang sumabay sa online, digitalization. Tinuruan ka doon? Yes po, natuto po kami ngayon. Kaya, ayun po yung tumutulong sa akin ngayon, yung online ko. Siyempre, sumasabay na rin kami sa online. Yung mga bags ko po na yan, nationwide na. Nakikita na. DTI ang nagbigay ng tip nun sa'yo? Yes po. Oo. Mhm. Kasi kung hindi ka na mentor ng DTI, paano ka kaya nagbebenta ng bags? Lumang ano pa rin po. Lumang style. Old Para tradition. magbenta ka, ganun-ganun Opo, lang. Old tradition, Oo. mga ganun lang po. Doon po sa programa na yon, naimulat po kami kung ano po yung uso ngayon, kung ano yung in ngayon. Yun po yung naisasalin sa amin, naituturo sa amin. Ngayon kami naman, yun yung ina-apply po namin. Ay, oo nga, mas ano ngayon, kailangan ng ano. Kung ako, hindi man ako ganun sa online, nag-hire ako ng tao ko para tumutok sa online, ito yung magano. Ayun po. Kasi alam nyo, kapag kayo ay may negosyo, may mga produkto, mahalaga rin na may business page. Opo. Tinuro nyo po yun. Gaano kahalaga ang business page? So, Miss Karen, ang process ng KMME, so may 10 modules po kami, no? Per module, 1 mentor. Pero after that, a-attend sila ng government forum, services forum. So, invited doon si DTI, SB Corp, Department of Finance, kung sino po yung available or sino yung applicable para sa forum na yon. Then after that, may coaching. So, 1 coach, 3 mentees. So, tutok po talaga sila. Tapos, for 2 weeks, meron silang 2 sessions, per session 4 hours. So, doon sa course na yon, tutulungan sila mag-prepare ng business improvement plan and then i-pitch siya. So, ganun katutok simula umpisa, pag-deliver ng module hanggang sa graduation nila. Kasama na po doon yung paggawa ng page, doon sa digitalization po na module. Oo. Kasi ang malinaw talaga dito, ang pagsisimula ng negosyo is one challenge, but the bigger challenge is educating yourself kung ikaw po ay entrepreneur. Kasi learning goes on. Hindi po yung, nagsimula na ako ng negosyo, basta bumebenta, masarap yung pagkain, yun na. Dapat kasi may systems ka na natututunan, may technique kang natututunan, 'di ba? So, yung business page na yon, paano nagbago negosyo mo doon? Doon na po marami na kami nagiging client, mga nag-i-inquire. Hindi katulad po dati, yung mga doon lang sa nasasakupan namin. Kaya malaking tulong po sa amin. Tapos yung mga nakabili na, nai-recommend yung mga produkto namin, hanggang kumalat na pong kumalat. Tapos hanggang po siyempre, lumabas si Shopee, si TikTok, kailangan namin sumabay. Ay, awa ng Diyos po. Mula nung nagsisimula ka, ilang bags ang nabebenta mo noon? Nung nag-iisa ka pala? Ano po ma'am, siguro nakakabenta ako ma'am ng mga 30 to 40 At per month. Sariling sipag Sarili yun, po yun, ma'am. Oo. Kasi siya lang ang nagtatahi. Ngayon, meron ka ng manufacturing plant sa Bataan. Ilang bags na ang nabebenta nyo sa isang buwan? Sa isang buwan, ma'am, siguro more or less 500 bags.
500 bags. Yes po. So sa isang taon, 6,000? Mga Or even ganun. more? Kasi ma'am, hindi naman pare-parehas po yung ano di ba mayroong mga ghost month, gano'n. Mm-mm. Hindi po pare-parehas yung ano. More or less po naglalaro sa gano'n. Minsan mas bababa pa ang gano'n pag mga ghost month. Naisip mo ba na lalago, lalawak ang negosyo mo ng ganito? Yes, ma'am. Kasi po ma'am, hindi ka pwedeng ng negative eh. Basta pinasok ko yung isang negosyo ma'am, bukod dito, hindi lang po ito yung negosyo ko bag eh. Ang pumapasok sa isip ko, kaya ko to. Hindi ito ibibigay ni Lord sa akin ng hindi ko kaya. Si Lord po yung lagi kong gabay para humingi po ako sa Kanya ng guide para itong sinisimulan ko, makatulong ako sa pamilya ko, makatulong ako sa kapwa ko. Hindi lang po pansarili yung ano ko. Kaya awa ng Diyos po, nandyan naman po siya. Nagagabayan niya po ako sa mga gusto ko pong mangyari. From the start hanggang sa ngayon po, malaking blessing po yung nayan sa akin. 11 kayong magkakapatid, may nagsasaka pa ba? Or tumutulong na sila sa negosyo mo? Doon po yung lupa po kasi namin na iwan ni father ko is almost 10 hectares. Ang nagsasaka po ngayon is yung kapatid ko na lang na pangatlo. Siya yung nagsasaka. Bukod po doon, siyempre natutulungan din natin siya at mga kapatid ko dahil yung isa kong kapatid nagda-dialysis, may sakit. Nakakatulong din po tayo sa kanya at kay mother. Siyempre, siya na lang po. Bilang ako po yung panganay sa pangalawang tiyan kay nanay ko kasi natutulungan ko rin po siya. Tulad nung nakaraan, yung mata niya, medyo malabo na, nakatulong tayo sa kanya. Kaya malaking blessing po yung ginagamit ako ni Lord na para makatulong sa pamilya. Anong pakiramdam mo na hindi nakita ng tatay mo na ganito na kalaki ang negosyo mo? Hindi nakita ng dad mo how you succeeded? Ayun nga po yung inaano ko. Sabi ko nga po, minsan nag-usap po kami ni Mrs. Sabi ko, siguro pag nakikita ko ni tatay ngayon, natutuwa siya sa akin. Kasi noon kung yung pinipilit niya sa akin na maging ganun yung buhay ko, sumuway man ako sa gusto niya, pero ngayon ganito na ako, siguro mas masaya siguro siya sa nakikita niya sa sitwasyon ko ngayon. Palagay mo, anong naging sekreto mo? Bakit ikaw napalago mo ang brand na to? Hindi lahat kasi nagtatagumpay sa negosyo. Anong sekreto? Ito po ang number 1 sekreto ko. Una po si Lord, guide ko kay Lord. Tapos gusto ko yung ginagawa ko. Masaya po ako sa ginagawa ko. Kaya nai-improve ko. Siyempre po yung tiwala ng tao. Maibigay ko po yung best ko sa kanila para bumalik sila. For example po, namili kayo sa akin ng bag, may warranty po siya. Matibay, mura na, matibay pa. Kaya po binabalik-balikan. Yun po siguro ang dahilan ko. Kaya tinatangkilik yung produkto ko. And I can tell also, you're passionate. You love it. Hindi mo to ginagawa dahil lang para kumita ka ng pera, umasenso. Yes po. You really love designing. Pakita lang natin, kasi gawang Pinoy po ito eh. So, ito yung kanyang 3-way bag. Anong tawag mo naman dito? Sling bag po, ma'am. Sling bag ito. Ito ang basic. Yes So, po. magkano benta dito? 350 lang po. 350 ito. Yes po. Tapos, ito naman, mas komplikado. What do you call this bag? Semi-tactical bag po siya kasi meron Okay. po siyang gun holder sa loob. Marami pa oo. po kaming iba-ibang design, hindi ko lang po nadala. Meron Oo. pa po akong quick release, tinatawag namin quick release. Pag Saan binunot mo siyang gano'n, mabubunot mo na yung pistol. Oo. Pero ito po yung pistol bag niya, nasa loob. Nasa loob. Magkano naman ang bag na to? Nagkakalaga lang po ito ng 380. At lalaban ito sa mga imported. Yes po. Alright. Ito naman tayo, okay, ang knapsack. Oh. Yes po. Ito po ma'am, ang tinatawag po namin 3-layer. Meron na po siyang, ito po yung main niya, may laptop compartment, may front body, may front packet po siya, may organizer sa loob, may bottle holder na. Oo. Pag konti po yung laman niya ma'am, pwede nyo po siyang i-compress, pwede mo siyang dagdagan, pwede mo siyang sikipan. At yung po likod niya ma'am, hindi po siya mainit kasi naka-double mesh na po siya. Wow, ang galing mo naman sa design. Yes po. Pero paano mo pinagaling ang sarili mo? Kasi ang daming kalaban ng mga imported products. Siyempre ma'am, galing po ako sa isang factory na kumbaga na-adapt ko po kung ano po yung mga pang-export at mas ini-improve ko pa po. Una, siyempre ma'am, yung suggestion ng mga client, siyempre, ang gusto ko, sabi niya yung hindi ganong mainit sa likod kasi pinapawisan ako, iniisip ko po kung anong Oo. gagawin ko. Like example po, tulad nito, di po ba yung mga bag natin laging nasisira dito sa may strap. Oo nga. Diba? Pero inisip ko po, dahil with warranty ko, ang ginawa ko ma'am, dinoble ko. Binalutan ko siya ng tinatawag naming webbing. Ito ma'am, ganito katibay, hindi mo na ito mapuputol. Yun yung binalot ko rito. Para kahit
matunaw na yung bag mo, eto hindi pa masisira. Sa tibay po niya, Oo, nakadoble. so sulit ang mga Sulit bag mo. talaga. Magkano ito? Halagang 850 pesos. O isipin mo, and this can last you ilang taon? Ilang 5 taon? years? Ay, Kaya? Yes po. Kasi po, ganito po yan. May istorya po kasi dyan sa Oh, bag na yan. waterproof ba to? Water repellent Okay, po. water Hindi repellent. po siya nababasa. Oh. Meron pong estudyante, yung anak niya, elementary pa lang, nag-college na, naligaw na siya dun sa store namin. Oh. Kasi napalaki ko na yung store ko, nag-iba na. Naligaw daw siya. Ba't ka ako naligaw? Kasi sabi niya, anak ko elementary pa lang, ngayong college na gamit pa rin yung bag mo. Sabi po sa akin. Kaya po pala kako, yung store mo nag-iba na. Sabi niya, kaya po pala sa tagal. Minsan nga po binibiro ko, ano kaya dupukan ko para taon-taon nagkikita tayo? Wag naman. Sabi ko. Ang Sabi sarap nila. ng feeling. Ano ang sikreto para ang isang mentor ay magtagumpay? Kasi nakita natin si Jason, no? Merong vision, masipag, right? Driven. Ano ang kailangan para magtagumpay sa mini-mentor? Dapat nasa puso niya po talaga yung ginagawa niya. Nagpunta siya doon, gusto niyang matuto, gusto niyang tapusin yung program po. Kasi si mentor, nandyan lang siya, available siya. Hindi lang basta si mentor, ma'am. Nandun din si coach after nung session na yun. So siya, kung siya porsigido matapos. And napansin ko, ma'am, sa product niya, localized. Problem ng Pilipino, may solusyon siya. Hindi po yung the usual na binibili natin, no? Like sa big brands. Sa kanya inisip niya, mainit sa Pilipinas. Madaling masira yung bag kasi laging ginagamit sa eskwelahan. So kaya yung bigat. So kita po natin Ng na mga libro. tama po, localized. Problema ng Pilipino yung sinasagot niya. Actually, isa po yun, ma'am, sa tinitignan criteria para mag-select ng mentee sa regions. So kung ito ay ano yung value proposition, uniqueness of the product, ayun po. At kaya ba ito ng pangkaraniwang entrepreneur? Like si Jason, hindi ka nakapag-kolehiyo, Yes po. gumraduate ka ng high school. Yes po. Pero meron tayong mga entrepreneurs na siguro talagang hindi umabot ng high school, grade school. Kakayanin ba nila ang Kapatid Mentor Me program? Yes, Miss Karen. Kasi unang module niya pa lang is entrep mindsetting. Doon pa lang, lalagay niya na yung utak mo to develop a good business sense. So not necessarily pagdating mo doon, maalam ka na talaga. Ang requirement ng KMME is dapat registered na yung business mo at 1 year in operating na siya. So hindi po kailangan pagdating mo doon is master ka na of what you're doing. Pagdating mo doon, may coach, may mentor na tutulong. And nandun din po si DTI on the side para mag-guide. After pa ng KMME, bibigyan pa ni DTI ng other programs na applicable po sa kanila. So yung nabanggit po niya, labeling, pricing. Gaano kahalaga ang mentorship sa isang entrepreneur? Masasabi ko, ma'am, mahalaga po yun. Dahil nga nasabi ko, high school graduate lang ako, ma'am. Kumbaga, yung kaalaman ko bilang isang negosyante is maikli lang. Ngayon, nung nakapag-aral po ako sa KMME, lumawak po. Tulad nga po ng nabanggit ko, paano mag-market, paano po mag-manage ng production, paano mo may legality yung produkto mo, like Mapoprotect. Yes po, Kasi maprotect. naka-intellectual property rights na Oo. ito. Kung ako lang, hindi ko po alam Oo, yun. hindi mo alam. Opo. Nobody can use J. Kent's, Yes right? po. Yes po. Malaki po ang tulong nila na kaalaman ng Mentor Me. At hindi lang yon, confident ka. Confident ka ngayon, no? Yes po, ma'am. Yes po. Siyempre, alam ko yung produkto ko na sariling atin. Ako nag-design. At wala akong tinatapakan na ibang brand. Sariling brand ko yung ginagamit ko. Sariling design ko. Hindi ako nangopya lang ng ibang design na kinopya ko. Pwede nila akong kasuhan. Sa akin, ma'am, sariling design. Sariling made. Ikaw ang ehemplo ng hirap to asenso Pilipino. Ikaw yon. At hirap to milyonaryo. Sana po. Sana po. Milyonaryo. Isipin mo, mula sa hirap ng pagsasaka, milyonaryo ka ngayon na entrepreneur. Ano ba ang advice ninyo sa mga nakikinig na entrepreneur ngayon? Start. Start now. Kung ikaw kahit na wala ka pang business in mind, pero nasa heart mo na gusto mong mag-start ng business, start now. May DTI, may negosyo center na malapit sa inyo, pwede kayong magtanong, ano bang business yung pwede kong itayo? Kasi alam ni negosyo center business counselor kung ano yung mga tanong, anong interest mo,
anong alam mong gawin, ano yung resources na meron ka na. So, si business counselor, equipped po siya para tulungan si MSME na magsimula. Oo. Kumbaga, you don't know everything, right? Get information, get education, dahil libre naman na ibinibigay ito ng DTI. Sa pagtagumpay, sa pag-asenso, ano ang advice mo? Ang may advice ko lang po, una, magtiwala po tayo sa Panginoon dahil walang imposible basta ginusto po natin, matutupad natin yung pangarap natin at sikapin natin na wala tayong maapakan ng ibang tao, hindi tayo makaaragabyado para yung blessing mas magaan dumating sa atin. Hindi yung nagkaroon lang tayo ng konti, kala mo sino na tayo, di ba? Kahit sa mga tauhan natin, kailangan parang kapatid lang po yung turing natin sa mga empleyado natin. Para yung malasakit nila sa atin, ibibigay nila yung best nila. Kahit wala tayo, magtatrabaho sila ng maayos. Kasi yung pakita mo sa kanila, hindi ibang tao pamilya. Para sila yung kaagapay mo sa pag-asenso mo, hindi mo magagawa kasi yan nang mag-isa ka lang. Kaya ang may papayo ko po sa kanila, mahalin natin yung empleyado natin, yung kapwa natin, lumaban tayo ng parehas, at may pananalig sa Panginoon. Sigurado. Maraming salamat. Thank you so much. Si Jason po ay isang simbolo at ehemplo na kahit saan ka pa nanggaling, kahit gaano pa kahirap ang buhay mo, pwede kang umasenso. Asenso Pilipino. Hindi lang sipag at tiyaga ang kailangan. Kailangan puso, disiplinado ka, at palawakin mo ang iyong kaalaman. Ako po si Karen Davila. Ito ang DTI Asenso Pilipino, ang kaagapay niyo po sa pag-asenso ng Pinoy MSMEs. Ascenso